Sabi ko, obvious naman na mga attack crocodile yan ni Martin Romualdez. Okay? It's my pleasure and honor to be criticized by those protecting, defending, and praising Martin Romualdez. No? So, malaking karangalan sa akin na ako'y binabatikos ng mga crocodile ni Martin Romualdez. Okay? So, nagpapakita na magkaiba talaga kami. Tapos sabi nila, wag ko daw buhayin yung mga issues, diba? No, pipilitin kong buhayin yan, yung mga issues, dahil hanggang ngayon, wala pa namang big fish na nakukulong. So, ayoko naman makalimutan ng mga tao yan. Ngayon, ang tanong sa kanila, bakit kaya takot na takot sila na binubuhay yung issue? Alright mga kababayan, magre-react tayo dito ngayon sa statement ni Congressman Toby Chanco, no? Meron po siyang pinalabas mga kababayan na post dito sa kanyang official Facebook account na meron po ditong caption din po, no, kay Congressman Benny Abante. At sinabi dito, I quote, "Gusto mo bang ikaw na ang susunod na meow meow? Kung may ebidensya, ilabas. Kung wala, tigilan na ang paninira at ang paghahasik ng pagkawatak-watak." Paulit-ulit siya, parang sirang plaka. So, end of quote. Yun po yung nakalagay dito mga kabayan, no, sa kanyang post, sa kanyang Facebook, itong sinabi or di umano, no, ni Congressman Benny Abante na may patutsada na kung gusto mo daw na ikaw yung susunod na meow-meow, no? Ibig sabihin, kung gusto niyang magaya kay Congressman Kiko Barsaga na masuspend mga kababayan dito sa Kongreso, gaya nung ginawa po nila, no, na sinuspende po nila at balak pa nila talagang i-expel mga kababayan, no, si Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang pag-criticize laban dito sa Kamara at maging kay President BBM, kay House Speaker Martin Romualdez at sa kanyang mga kasamahan dyan sa House of Representatives. So ngayon, si Congressman Toby Chanco naman ay rumisback mga kababayan. So ito po yung sinabi niya dito, no, response down niya dito sa statement ni Congressman Benny Abante na I quote, "Obvious naman na si Benny Abante ay attack crocodile ni Martin Romualdez at sa totoo lang isang karangalan na mapuna ng mga masigasig na tagapagtanggol, taga-depensa at taga-puri ni Martin Romualdez. Pilit nilang binubuhay ang issue dahil hanggang ngayon ay wala pang malaking isda na napanagot pagdating sa mga bugos na flood control project at maanumalyang insertion sa nangyari sa 2025 budget, end of quote. So yun po yung response mga kababayan ni Congressman Toby Chanco doon sa di umano'y statement din ni Congressman Benny Abante mga kababayan. So, sa aking palagay mga kababayan, no, base dito sa ating nakita at nabasa sa post ng Congressman dito sa 6th District ng Manila ay parang nagpaparinig siya dito, no, kung ayaw niyang magaya ni Congressman Toby Chanco kay Congressman Barsaga na masuspend at ma-expel. Kaya siguro ito yung pinapatutsudahan niya kay Congressman Toby Chanco dahil si Congressman Toby Chanco ay maingay din, no, sa kanyang mga salita, no, dito sa laban kay Congressman or dating House Speaker Martin Romualdez at maging kay Saldico mga kababayan, no. Although hindi naman po direct na kinakalaban, no, or hindi naman po kinakalaban ni Congressman Toby Chanco itong si PBBM mga kababayan dahil wala naman daw, naniwala siya na walang kinalaman dito si PBBM, no, sa mga ginagawa dito sa Kamara nila dating House Speaker Martin Romualdez at ni Saldico, no. At yung kanyang yung kanyang pinupunto talaga dito at tinuturo mga kababayan na may kinalaman sa mga maanumalyang flood control at mga budget insertion ay walang iba kundi ang dating Speaker Martin Romualdez at si Saldico mga kababayan. Yun po yung talagang very vocal dito si Congressman Toby Chanco mga kababayan, no. At talagang tahasan niyang kinakalaban, kinukontra itong si dating House Speaker Martin Romualdez, no, mga kababayan, no, knowing na yung asawa niya ay first cousin nila ni dating House Speaker Martin Romualdez, no, at ni PBBM, yung asawa ni Congressman Toby Chanco. So hindi po natin alam kung ano po yung nangyayari
nangyayari dyan mga kababayan, no? Sa kanila dahil magka-relatives naman sila, no? Yung asawa niya at first cousin nila si dating House Speaker Martin Romualdez at si PBBM. So hindi po natin alam kung ano mang nangyayari behind the camera kasi wala naman po tayong alam, pero nakikita lang natin dito na nagsasalita sa mga media itong si Congressman Toby Chanco at talagang tahasan niyang kinakalaban or kinukontra niya yung mga nangyayari dito sa Kamara, no? Lalo na dito pagdating sa budget mga kababayan at dito sa flood control corruption na talagang hanggang ngayon ay wala pa pong big fish talaga ang nakulong bukod doon kay dating Senador Bong Revilla mga kababayan. Pagdating dito sa mga congressman na ilang congressman yung binanggit ng mag-asawang Diskaya na tumanggap ng mga kickback ay wala pa rin hanggang ngayon mga kababayan, no? Wala pang nakulong sa kanila. So far hanggang pag-freeze pa lang ng kailang mga assets, no, yung nagawa ng gobyerno ng Pilipinas, ng AMLAC, pero wala pang nakulong talaga eventually, no. Meron ng mga file cases, no, or filed cases, pero wala pang action, wala pang manhunt or pag-aresto, no, mga nangyayari mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa statement ngayon ni Congressman Toby Chanco na sinagot niya itong sinabi di umano, no, or itong statement di umano ni Congressman Benny Abante, kung gusto niya ba daw susunod dito kay Meow Meow, no, o kay Congressman Barasaga. Although in fairness naman dito kay Congressman Toby Chanco, hindi naman niya direktang kinakalaban itong mismong administration ni President Marcos, no. Yung kalaban lang talaga niya or yung kinukontra niya ay yung pinsan ng kanyang asawa na si dating House Speaker Martin Romualdez mga kabayan, at itong si Saldico nga na dating chairman ng appropriation sa committee, no, from 2022 hanggang 2025 mga kababayan. At ngayon ay itong si Saldico naman ay nasa Europa daw, sa Portugal. Sinasabi nila na nandoon daw sa isang community, no, well-gated na community doon sa Portugal. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Pero abangan natin kung ano pang mangyayari sa susunod na kabanata mga kabayan, no, sa kailang paghahanap dito kay Saldico, at kung willing baka itong si Saldicong umuwi din dito sa Pilipinas, no, or kung maaresto nila, mapilitan nilang mapauwi dito sa Pilipinas at posibleng magsalita, no, dito sa mga sinasabi niya doon sa kanyang video na inutusan lang siya na mag-insert ng bilyon-bilyon ni dating House Speaker Martin Romualdez at ni PBBM. Yun po yung kanyang allegation doon sa kanyang video mga kabayan. At dito pa sa pag-deliver nila or pag-deliver niya na inutusan di umano siya na mag-deliver ng mali-malitang pera doon sa mga bahay nila ni dating House Speaker Martin Romualdez at ni PBBM mga kababayan. So malalaman natin yan kung talaga bang panindigan kaya yan ni Saldico, no, yung kanyang naunang sinabi doon sa kanyang mga video, no, series of video yung kanyang pinalabas doon sa kanyang Facebook page, or baka kaya pag mahuli siya ay baka mag-retract, no, or baguhin niya yung kanyang mga sinasabi. Although meron pong sinabi po sila Congressman or dating Congressman Mike Defensor at nila Attorney Topacio, no, yung grupo nila na magfa-file sana ng impeachment complaint laban kay PBBM. Pero hindi na po nila itutuloy daw yata mga kababayan, no, yung kanilang pag-file ng impeachment complaint na sinasabi nila or sinabi ni dating Congressman Mike Defensor na nagpahayag daw itong si Saldico na mag-testify doon sa impeachment nila kung halimbawa mag-success, no, or mag-proceed at madala doon sa Senate Impeachment Court ay mag-testify itong si Saldico or maging dito sa Committee on Justice sa House kung halimbawa ay matuloy, no, or prosper mapunta doon sa Committee on Justice for further investigation mga kabayan, kasi dadaan mo na yan sa mga masusing pag-imbestiga, no, kung may substance at kung may form ba yung impeachment complaint. So talagang tingnan nila yan ng mas maigi, no, bago nila yan dalhin doon sa plenary at eventually doon sa
Senado na para sa impeachment trial, mga kababayan. So willing daw po mag-testify si Saldico noong sinabi ni dating Congressman Mike Defensor, mga kababayan. So base sa kanilang latest na statement ay hindi na po sila matuloy na mag-file ng impeachment or third impeachment complaint laban kay PBBM dahil hindi po dahilan ang ebidensya, mga kababayan, yung reason kung bakit hindi po nila ituloy dahil yung kausap nilang congressman na mag-endorse sana dito sa impeachment complaint na ito na sila yung sila yung complainant ay tumanggi na, mga kabayan, nag-back out daw po, no, kasi baka daw po resbackan sila ng administration, so umiiwas po sila sa consequences, mga kababayan. Yun po yung sinasabi nila dito, no, na hihinto or tigil na lang sila dito sa kanilang pag-file ng impeachment complaint, third impeachment complaint laban kay PBBM, hindi dahil kulang sa merit at hindi dahil sa kulang ang ebidensya nila, kundi dahil dito sa kanilang nakausap na mag-endorso na congressman, no, ang tumanggi na or back out dito, mga kababayan, dahil takot ditong magantihan or kaya maipit, no, or ipitin siya dito sa administration or ng administration. Baka alam natin yung budget maipit, mga ganon. So yun daw po yung mga iniiwasan daw nung congressman na yun. So hindi po nila dinisclose kung sino kayang congressman yun, mga kababayan, no. Sila lang po yung nag-usap, wala naman pong pinangalanan. Pero so far, yun daw po yung reason bakit hindi na po sila matuloy na mag-file ng impeachment complaint or third impeachment complaint laban kay PBBM. So ano pa masasabi nyo dito, mga kabayan, sa pag-resback ni Congressman Toby Chanco sa dito'y statement daw po, no, ni Congressman Benny Abante. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.